Putang ina. Regalo? Si Brorian ang init. Nagsimula si Vladimir Putin ngayong linggo sa paghingi ng lubos na pagsuko mula sa Ukraine. Sabi niya tapos na siyang makipagnegosasyon ng maayos. Kagabi, nakatanggap siya ng sagot na hindi na kailangan ng kahit isang salita. Nagsimula ito sa isang nakakakilabot na signal sa military radio station ng Russia. Isang kanta na hindi na naipalabas mula noong bumagsak ang Soviet Union. Pero ito ay isang kanta na alam ng bawat Russian kung ano ang ibig sabihin. At pagkatapos, nagdilim ang buong kabisera. Ngayon, 600,000 Russian sa Moscow ang naghahanda magdiwang ng bagong taon sa gitna ng dilim. Walang kuryente, tigil ang lungsod, at dumating na ang digmaan sa kanilang tahanan. Gusto ni Putin na magyelo ang Ukraine. Dumating na ang taglamig sa Moscow. Kaya tingnan natin kung paano ito nangyari. Kahapon ay hindi maganda ang simula para sa Russia. At literal ko iyong tinutukoy. Ang Russian Doomsday Radio Station ay biglang tumugtog ng ganitong musika. Pakinggan mo ang tugtog na ito at sabihin kung pamilyar ka. Kung di mo ito nakilala, yun ay Swan Lake, ang kilalang Soviet na kanta na pinapatugtog tuwing may masamang balita sa Soviet Union. Ginamit ito para i-anunsyo ang pagkamatay ng mga presidente at sa kudeta noong 1971. Kahapon, biglang tumugtog ang musikang ito sa Doomsday Radio ng walang abiso. Sa una, inakala ng lahat na may kinalaman ito sa pagganti ng Russia na ipinangako ni Putin. Pero agad naming napagtanto na wala itong kinalaman sa Russia dahil hindi naman Russia ang tumutugtog ng kanta. Mga hacker ang sumalakay at nakapasok sa istasyon. Ilang oras matapos ang pag-hack, lumipad ang mga drone ng Ukraine papuntang Moscow. Ang pag-atake na iyon ay nagpapatuloy pa rin habang nire-record ko ang video na ito ngayong Martes ng gabi. Mga 9 na oras matapos itong magsimula. Sunod-sunod ang dating ng mga drone. Pero magsimula muna tayo sa una at tingnan ang pinsala. Matapos lumabas ang ulat sa unang alon ng drone, nakita natin ang substation ng Russia sa Moscow. Biglang sumabog. Buti na lang. At may video tayo nito, kaya panoorin ninyo. Nagresulta ito sa total blackout sa rehiyon ng Moscow at iniulat ito ng mga residente sa lugar. Higit 600,000 katao ang naranasan ang ilang oras na pagkawala ng kuryente, signal ng cellphone, at pag-isolate. Hindi na itago ng media ng Russia ang kapalpakan. Dahil sa laki ng problema, tingnan nyo na lang ang mga kuhang ito mula sa Moscow at iba pa. Itong bahagi na ito. At ang buong bahaging ito ng lungsod ay walang kuryente. Halos 1 oras ng brownout sa buong kapitbahayan. Lagi nilang pinapatay bukas ang kuryente sa loob niya. Pakiayos na, matagal ko na ring di naranasan to. Anong nangyari? Parang buong lungsod na putulan ng kuryente. Grabe, ang labo talaga. Mukhang... Ewan ko ba, may parang aksidente dito at hindi ito gawa ng kahit anong drone. Wala talagang kuryente sa buong lungsod. Isinasaalang-alang. Bumili ka ng kandila, hindi tatagal ang power bank. Napakakaiba. Walang ilaw sa hilagang bahagi. Bukas ang ibang ilaw pero patay sa magkabilang panig. Hindi gumagana ang kabila pati iba pa. Parang hindi pa sapat ito. Ilang oras bago ang blackout, nagpadala pa ang opisyal mula Moscow ng mensahe sa mga residente. Naway maging maliwanag at masaya ang taglamig sa Moscow. Sobrang timing. Hindi mo ito maisusulat kahit gusto mo. Ito ang realidad. Kailangang pagdaanan ito ng mga Ruso dahil sa digmaang sinimulan ni Putin. Pero lalong lumalala ang balita. Ayon sa mga opisyal o autoridad ng Rusya, may ilang tao na nawalan ng kuryente at maaaring hindi pa ito maibalik hanggang Enero 7. Gaano katagal bago ayusin ng mga inhinyero ng Rusya ang mga substation para masabing ligtas na? Daan-daang libong Ruso ang magdiriwang ng bagong taon sa dilim ngayon. Hindi lang taga Moskva ang nakakaranas ng ganitong dilim. Iniulat din na may blackout sa sinakop na lungsod ng Medipol sa Ukraine.
Yan ang teritoryo ng Ukraine na hawak ngayon ng Rusya. Kahit sinasabi ni Putin na gusto niyang pagandahin ang buhay ng mga Ukrainiang nagsasalita ng Ruso, wala naman siyang kakayahang magbigay para sa kanila. Tuloy pa rin ang araw dahil agad kaming nakatanggap ng ulat ng ikalawang bugso. Matapos ang unang pag-atake, muling tumungo ang mga drone sa militar at estratehikong target sa Rusya at ngayon pati na rin sa Timog Rusya at Crimea. Tingnan natin ang pinsala. Sa timog ng Tuapse, tinarget ang malaking refineria at may video tayo mula roon. Tingnan mo ang una. Iyan ang Tuapse Oil Refinery sa pantalan ng Tuapse. Madalas nang tinatarget ng Ukraine ang refinery na ito, kaya sigurado akong kilala mo na ito. Hindi natuwa ang mga lokal sa pag-atake. Tulad ng nakita mo sa simula ng video, ito ay mula sa lungsod na naganap kagabi. Pero mukhang tinamaan din ng mga puwersa ng Ukraine ang isang oil depot sa lugar. Malapit na nating talakayin ang kakulangan ng langis sa Russia. Pero panoorin mo muna ang susunod na clip. Dumating dito at doon ang mga bagay na ito. Hindi nila ito napansin. May natanggap ulit kaming ulat tungkol sa bagong alon ng mga drone papuntang Russia. Sa loob ng 8 o 9 na oras ito na ang pangatlong alon. Kaya tiyak na masalimuot ang gabi ng mga Ruso. Una, sa pagkakataong ito, naiulat talaga ang pinsala. Sa sinakop na rehiyon ng Luhansk, iniulat na tinamaan ng Ukraine ang oil depot sa Rosneft. Narito ang video ng insidente. Simula ngayon kanila na ang base. Kahapon, nakatanggap tayo ng kumpirmasyon ng maraming pag-atake kamakailan sa Crimea. Wala tayong video ng mga pag-ataking ito, kaya babasahin na lang natin ang ulat. May mga pag-atake sa iba't ibang target sa sinakop na Crimea kamakailan. Noong Disyembre 26, isang drone attack ang sumira sa 400 at 50,000 litro. Noong Disyembre 28, tinarget ng drone strike ang border guard facility, radar infrastructure, at mga tangke ng gasolina. Sa dami ng oil depot na tinatamaan ng Ukraine, malaki talaga ang epekto nito sa araw-araw ng mga karaniwang Ruso. Makikita natin ito sa mga TikTok interview na tiyak nakikita nyo rin kahit saan. Isang random na tao ang lalapit sa kalsada at magtatanong ng kung ano-ano. Ngayon, buti na lang, ang TikTok ay isa sa mga social media platform na hindi bawal sa Russia dahil isa itong Chinese na app. Ibig sabihin, makakakita tayo ng maraming TikTok mula Russia. At gaya ng kabataan dito, pareho rin ang ginagawa ng mga Russian. Gumagawa lang sila ng mga panayam kung saan-saan. At sa mga panayam na ito, nakikita nating nagrereklamo ang mga Russian tungkol sa parehong mga bagay. Ang digmaan, ang ekonomiya, at syempre, ang mga kakulangan. Pakinggan mo ito. Masaya kaming manirahan sa Rusya at ayaw naming tumira sa ibang bansa. Gusto namin dito at masaya kami. Ipinagmamalaki namin ito. Ang inaalala lang namin ay ang aming mga anak at ang digmaan. Nandun ang aming mga anak na lalaki. Yun lang talaga. Sana matapos na ito dahil nag-aalala kami sa mga lalaki. May anak kaming lalaki at matagal kaming nahirapan dahil sa gas. Yun lang ang isa pang problema. Problema lang sa imbernal at gas ang bumabagabag sa amin. Gusto kong tawagan ang direktang linya ni Putin pero hindi ako sigurado kung tama iyon. Bukod doon, ayos naman lahat. Salamat sa Diyos. Nakabit na ang gas pero may problema pa rin sa imbernal. Kaya kapag naglalakad ka sa kalsada, tinatapon ng mga tao ang basura sa daan kaya mabaho. Oo, yun lang talaga ang problema. Kung masosolusyonan lang sana ang isyong ito. Gusto naming magtanong sa kanya pero hindi ko na alam ngayon. Yun lang ang meron ako para sa inyo ngayon. At hindi ako sigurado kung makakagawa pa ako ng isa pang video ngayong taon. Maligayang bagong taon sa lahat. Magkita tayo muli sa susunod na taon. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video na nagpapakita ng maraming drone strike, kahit walang nasasaktang tao o sundalong Ruso, madalas i-demonetize o limitahan ni YouTube ang mga video namin. Noong nakaraang linggo, 4 sa mga video namin ay na-demonetize ng YouTube. Ang pagpapakita ng drone strikes o kahit footage mula sa frontlines ay hindi advertiser-friendly. Kaya, nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng makabagong digmaan na kinakalaban at nilalampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kaming mahalagang pag-usapan ito. Dahil dito, inilunsad namin ang Basics Insider.
Ginawa namin ito mula umpisa, kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Sa ganito, di na namin kailangang i-censor ang sarili dahil lang di gusto ng advertisers ang usapan namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng coverage at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi censored at makakuha ng bonus na content na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang coverage at channel namin. Kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.